binigyan niyo po muli ako ng isang pagkakataon na makapag-facilitator sa araw na ito. Nawa po sa bawat tatawagin ng mga kapatid ko na yung pinili na magbabahagi sa gitna ng harapan ay magsilbing inspirasyon ng mga kapatid ko na magsisilbing kagalakan at kapayapaan sa kanilang katauhan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon na buhay. Magandang umaga po sa katanghaliang ito. Bilang facilitator po, nung pong Sabado na ang tema po natin po, pagbabalik loob sa ating Panginoon. Nagbalik loob na po ba tayo sa ating Panginoon? Salamat po. Kung paano nga po na sa pagbabalik na loob natin sa ating Panginoon, na isinuko natin ng ating katauhan, sa ating mga kamali ang nagawa bilang tao. Ang tema ko po sa araw na ito ay galak. Kung paano nga po sa pagbabalik loob tayo sa ating Panginoon ay naisuko na natin ang ating mga kamalian, ng ating mga nagawang hindi marapat sa Kanya, ay galak na ang ating nakakantam. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, pauunlakan po muna tayo ng isang awitin mula po sa ating kapatid na Mirna Andrada. Salamat po, Ama. Muli po, galak sa puso ko ang muling panawagan mong ito bilang unang araw ng linggo sa panimulang araw na ito na muli ay tinipon mo kami sa dakong kabanalan upang kami ay sidla ng galak na mula sa iyo. Salamat po, Ama, sadyang ang mga bagay na magmumula sa iyo kapag ninamnam at tinanggap ng sangkatauhan ay magagalak. Kaya po, Ama, batid niyo po ang katotohanan. Ang kagalakan sa puso ko ay nag-uumapaw sa tuwinang ipagkakaloob mo sa akin ang iyong pagtitiwala na maging bahagi ako ng gawain mo. Salamat po, Ama. Kaya po sa tuwing na samot dalangin ko, manguna't maghari ka, Panginoon. Amen. Napakabuti ng Ama, mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Sabi ko kanina, mga 11 ng umaga. Galak ang puso ko, lo anak. Galak sa puso ko, masilayan kita ngayong araw ng Lunes. Marahil lumiban ka sa iyong trabaho. Purihin ng Diyos. Sapagkat habang nakaupo ako doon sa aking munting altar, pinupurit, pinasasalamatan ko ang Panginoon. Galak ang puso ko sapagkat bilang isang anak ng Ama, sa tuwing na mayroon tayong mga pinagdadaan ng lumbay. Amen po ba? Subalit ang batid na batid ng Ama ko, ano yung magpapagalak sa akin? Habang nakaluklok ako at nagsusulat ng awitin, pinapasok ng Ama ang kapatid kong si JR sa altar. At doon ay naubos namin ng siguro 1 oras at kalahati sa pagbabahagi na namin tungkol sa kabutihan ng Diyos. Yung mga bagay na kung may lumbay, ano yung kaparaanan ng Diyos para mapagalak ka. Napakabuti po ng Panginoon kasi sadyang siya ang tunay na kagalakan. Amen po ba? Siya po. Gumagamit siya ng nilalang, mga kapwa mo tao upang magalak ka. Subalit sadyang
kakaiba ang galak na mula sa Kanya. Pinaparam niya yung anumang pighati sa puso mo. Kaya po, lahat naman ng awitin, kung ating bibigyang pakahulugan sa ating mga sarili ay maaangkop po sa mga temang pinagkakaloob ng Panginoon. Lumang awitin na nais kong muling awitin sa inyo. Na sabi ko nga habang sinusulat ko ito, kailangan ko ng lakas, power na mula sa Panginoon. Power of love, power ng kanyang pag-ibig, ng kanyang gabay, ng kanyang patnubay. Kapag nararamdaman ko siya sa puso ko, sadyang galak na galak ako. Kaya po, para sa ating Panginoon at para sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Lord, I come to you, let my heart be changed. Renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love, that you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I
in the power of your love. And I will soar with you, your spirit leads me on, in the power of your love. Maraming salamat po mga minamahal ko, mga kapatid. Nais ko pa pong mag-alay na isa pang awitin at batid ko po na unawang-unawan niyo ang aking damdamin para po sa ating lahat at muli sa ating Panginoon. Looking through the eyes of love. Galak po sa puso ko ang pag-aalay sa ating Panginoon, kaya nawa maging galak din po sa inyong puso. Amen po ba? Salamat po. Please, don't let this feeling end. It's everything I am, everything I wanna be. And I can say what's mine now, finding out what's true. Since I found you, looking through the eyes of love. Now I can take the time, I can see my life as it comes up, shining now, reaching out to touch you. I can feel so much since I found you, looking through the eyes of love. And now I do believe that even in a storm we'll find some light, knowing you're beside me, I'm alright. Please don't let this feeling end, it might not come again. And I want to remember how it feels to touch you, how I feel so much since I've found you, looking through the eyes of love. And now I do believe that even in a storm we'll find some light, knowing you're beside me, I'm alright. Please don't let this feeling end, it might not come again. And I want to remember reaching out to touch you. I can feel so much since I found you, looking through the eyes. Pakibalik nga po sa chorus, dumating si Mother eh. Isa pa po. And now I do believe that even in a storm we'll find some light, knowing you're beside
Please, don't let this feeling end. It might not come again. And I want to remember how it feels to touch you, how I feel so much since I found you, looking through the eyes of love. Since I've found you, looking through the eyes of love. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Salamat po, mahal na kapatid. Kung paano nga po natutunghayan tayo ng ating Panginoon, na kung paano nga po ang mga anak niyang naririto, kung paano nga po dinadama ninyo ang inalay ng ating kapatid na mga witin na tumimo o nadama natin o tumago sa ating kalooban. Kaya magpuri tayo at magpasalamat sa ating Panginoon kung paano nga ang galak ay nanahan sa ating katauhan o naramdaman natin sa ating kalooban. Ang susunod pong magbabahagi ay upang palawakin. Kasi po pag po hindi po sila nakakapagbahagi, para po bang lumbay po sila. Subalit pag naibahagi na po ang kahiwagaan ng Panginoon, andun po yung galak sa kanilang katauhan. Tawagin po natin ang ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Muli sa pagkakataong ito ay nakadatal sa iyong dambana upang makipagtipan. Nawa po ang mga kapatid kong tinawagan mo sa araw na ito ay makilala kang lubos upang ang lubay ng kanilang buhay ay maging galak na ikaw ang magbibigay. Sa pamamagitan ng iyong mga aral, sa katauhan ninyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa abing binahagi nyo upang matutunan ng iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Galak. Alam niyo po yung galak malalim eh. Malalim po yun kaysa sa saya. Yung saya, parang okay lang, masaya ka. Pero yung galak, galing sa puso. Amen po ba yun? Yan po yung nakakamtan ng mga anak ng Diyos na tuwirang nagsusumikap at nagsusumakit na kilalanin ng kanyang kabutihan. Sapagkat ang galak ay naibibigay po yun ng ating Panginoon sa bawat isa. Hindi dahil galak ka, dahil kumpleto ka sa material. Hindi po. Kahit wala kang material, kahit wala kang salapi, basta kilala mo ang Diyos na nagmamahal sa'yo, may galak ka sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Sa oras na ito, nais ko lang pong magbahagi ng karampot na sabi ko nga, breathless po ang nangyari sa amin nang wala po ako nung Saturday. May tinunguhan po kami, pinakadulo po ng Pilipinas sa part ng papuntang Apari. Araw pa lang ng Friday ay nagdadalawang isip akong tumungo sapagkat may padating na bagyo. At sentro nga po yun, Cagayan, Isabela, yung dadaanan po namin. Ngayon po, sa isip ko lang po, Ama, sa tuwing lilisan po kami, humihingi ako sa iyo ng senyales na kung kalooban mo, maganda yung panahon. Subalit dito sa atin, parang umulan lang ng konti at okay ang panahon. So dumiretso po kami. Nakarating po kami umalis po kami dito ng 3 o'clock ng madaling araw, dumating po kami alas 5 ng hapon. So 14 hours, halos 14 hours po ang biyahe. Diretso po yon hanggang Apare. Ito na po, nung gabi na yon, nagalak ako sapagkat yung tablet ko, mayroon pong free wifi. So nakachat ko po si Mami Beth. Sabi ko, Mami, sabi ko, kumusta ba? Sabi ko, idulog mo kami. Halos yung magdamag na yun, hindi ako nakatulog talaga. Dahil hindi ko rin ma-chat ang aking anak. Dahil ang free lang pala ng Globe is, chat lang, hindi pwedeng mag-post ka ng kung ano-ano.
Alam niyo po, naalala ko nung gabi na yun is magbe-birthday ang anak ko nung 5, nung linggo ano po. So, nung gabi na yun, napagka-chat ko kay Mami Beth, hindi na ako nakatulog hanggang umaga. Nag-flashback ako na tuwing nagbe-birthday ang anak ko, binabalikan ko yung buhay ko, kung paano kami nabuhay, na iniligtas ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Na sabi ko nga, 28 years na ang nakalipas, at ang aking anak ay gano'n na din po ang edad. Pinupuri ko ang Diyos. Halos talaga hindi ako natulog. Na pinuri ko talaga ang Panginoon na bawat pagpikit na aking mata, parang siya ang laman ng isip ko na isinape niya po yung buhay namin ng ganito. Amen? Na magbilingin sa inyong kaalaman, ang aking anak ay isinilang ko lang sa isang institusyon, na government institution. At tuwing dumarating yon, pinupuri ko ang Diyos. Sapagkat kung hindi sa kanyang kalooban, wala po ako sa gitnang ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At nang kami po ay umaga na, gumising na maaga, tumungo na doon sa tinunguhan namin, halos madalian sapagkat piyesta po ng Piyat July 5. Pagka-piyesta po doon, diretso na, sabi namin doon sa kausap namin ay uuwi na kami sapagkat bagyo. Subalit sumikat pa po ang araw doon. So alas 7, kailangan maka-exit na kami. Alam niyo po ba? Aaminin ko po, pinanghinaan ako mamibit ng loob. Nasalubong po talaga namin yung ragasan ng bagyo. Na paglagpas lang namin sa lugar ng Cagayan Valley, nag-shortcut po kami ng Rojas, bumagsak na po lahat ng tubig na galing sa bundok, at makita mo talaga, yung driver po namin, pinanghihinaan ng loob Si kapatid na hindi umiimik. Dahil sa lubong po namin siyempre nakikinig po kami sa radyo, sa loob ng sasakyan, na hindi na passable yung part ng Isabela. Kaya, ang punto ko, sabi ko, pag nakalagpas tayo dito, nakikita po namin bumababa yung tubig. So, ganyan na lang po, kalsada na. Sabi ko sa driver, ang hina ng driver. Sabi ko, mahahabol tayo ng tubig. Amen po ba yun? So, nag-chaplet po kami. Sabi ko, Ama, hindi na po ako nakapag-test ka sa mahal na apo. Sapagkat hinahabol po namin yung oras dahil maganda naman sa lugar na iniwanan namin. Doon sa way, alam nyo po, yung driver po namin ay pinanghihinaan ng loob sapagkat halos nag-aabot po yung puno na sa gitnang kalsada na dinadaanan namin, nag-aabot yung puno sa lakas ng hangin at humahampas yung ulan sa amin. So sabi ni kapatid na Pearl, bilisan mo, huwag kang tumigil sa may puno. Wala na kang nakikita yung driver namin sa sobrang lakas ng ulan. Bilisan mo yung ganyan, yun po, yung wiper. Hindi nga nakita, sabi ko kapatid na Pearl, sabi ko nanlalamig ako. Nakapikit ako, sabi ko, Ama, tulungan niyo po kami. Sabi ko, maisasadsad po namin ito. Sabi ko, pero alam ni Pearl, nanghihina ang loob ko. Sabi ko, humingi ako ng sorry. Sabi ko, dahil nakikita ko, wala kami nakikita kalsada na. Sa sobrang lakas ng ulan, hangin, at talagang bumaba yun, naglalaglaga na po yung mga sanga ng puno na aming dinadaanan. At yung tubig, kapag mahina ang pag-andar, sigurado maaanohan kami ng tubig galing sa bundok. Alam niyo po, sabi ni kapatid na Pearl, parang siya po yung dinaluyan nung oras na yon. Sabi po niya, diretso ka. Sabi doon sa driver, kahit saan tayo magpunta, pag ganitong kalagayan, kung tayo mawawala, wala tayong magagawa, wala tayong masisilungan. Buhay po ba ang Diyos? Parang siya po yung dinaluyan, hawak ko po ang rosaryo, ang lamig-lamig na ng katawan ko. Sabi ko, kapatid, ang bagal ng driver. Sabi niya, bye. Sabi niya, dumiretso ka, huwag kang huminto sa may puno. Sabi ko, basta dumiretso ka lang. Gusto mo palitan kita? Sabi ni Pearl. Sabi ko, kapatid na Pearl, pagdating natin ng Tugigaraw, mag-check-in muna tayo. Sabi ko, mag-stranded tayo. Ganun, Mami Beth. Hindi, dumiretso tayo. Sabi niya, basta dumiretso tayo. Sabi ko, kapatid na Pearl. Sabi nung driver, alam ko, pinanghinaan na po siya ng loob. Sabi niya, pag ganyan pong aakyat tayo, dadaan tayo ng Santa Fe, hindi na pwede, landslide na sigurado yan. Sabi niya ganun. Hindi, dumiretso tayo, sabi ni Pearl. Alam niyo po, dasal ako ng dasal. Sabi ko, Ama, bakit sabi niya sa akin, humihina ba ang pananampalataya mo? Sabi sa akin, ginanon ako sa balikat. Kung si Jesus nga natutulog, ginising ng mga alagad, sinabi na may bagyo, hindi natinag Dumiretso tayo, kung mamamatay tayo sa kalsada, okay lang sa akin, huwag mo ilialalahin sa sakyan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, Diyos ko, sabi ko, Ama, patawarin mo po ako, sabi ko, nanlalamig ako.
As in talagang wala na kami nakikitang kalsada. Sa sobrang lakas. Signal number 2 po doon. Pero ang lakas po talaga ng bagyo. Tapos nung wagpas, sabi ko, kapatid na Pearl, makakadaan ba tayo dyan? Diretso, sabi niya. Sabi ko, ang bilis ng tubig, ng pagbaba ng tubig, puro putik. Sabi niya dun sa driver, bye. Hindi tayo namamasyal sa Luneta. Dumiretso ka, bilisan mo. Tingnan mo yung mga kasabayan natin, bas yung maliliit yung sasakyan nila, ang bilis nila. Bilisan mo, mahahabol tayo ng tubig. Buhay po ba ang Diyos? Ito po, alam niyo po, nung lumagpas na po kami ng Isabela, at papasok na po kami ng Santa Fe, andyan na po yung malapit sa bundok, ano po? Diyos ko, purihin ang Ama, walang pagkamula ang salita niya. Sinabi po ni kapatid na Pearl na, pagdating natin Nueva Ecija, tila na yan, wala na yan. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, kung kami po nagpatangay doon sa hina ng loob bilang tao, may stranded po kami sa Tugigaraw kasi ang taas na po ng mga tubig. Subalit salamat sa Ama, salamat sa Kanya, purihin siya. Bakit ko po ito binahagi? Hindi para magmayabang. Kapag may mahina, may magpapalakas. At yun ang galak. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Yun ang galak na kailangan pala manghina ka muna para mabigyan ka ng lakas. Kailangan malumbay ka muna para maibigay siyang saya. Kailangan danasin mo muna mabigo para magtagumpay ka. Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? At nang tumawag yung aming tinunguhan, Mami Beth, nag-aalala siya dahil totally brown out na sa kanila. Sa lugar na aming inalisan, totally brown out na, wala ng communication sa Cagayan. At ang taas na ng tubig sa aming dinaanan. Halos pinadaan lang kami nung oras na yon. Kaya purihin ang Ama. Sabi ko, lalo nag-ubigting. Sabi niya sa akin ni Pearl, hinawakan ko ang kamay mo, ang lamig. Nawalan ka ng pananalig. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko, hindi naman. Sabi ko sa kanya, syempre, talaga po, mahirap po palang sumubo sa ganun. Na nasasalubong mo yung lakas ng ulan at hangin na mag-aabot ang liliit po ng poste eh. Nag-aabot po yung magwayway ng puno na doon ka sa gitna dadaan. Mahirap po pala. Kaya salamat Ama, sapagkat dahil may isang Apo Kunching na ibinahagi po sa atin sa dakong ito, ibinigay ang mga aral, ibinigay ang mga hiwaga na ginawa ng ating Panginoon. Simula sa simula, yan po yung pinanghahawakan ng mga lingkod ng Diyos. Bakit sila may galak? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, subalit pagkatapos ng galak, may lumbay pa rin. Ibabahagi ko po ito, karampot lang. So nagmimithi na po ako na magkaroon po ako ng kasambahay. Ano po? Yung dati ko pong kasambahay. Friday pa lang, nagpadala na kami ng pamasahe. Dinamay ko pa si kapatid na Marie. Kapatid na Marie, inihanap na rin kita ng kasambahay. Padala natin sila para Lunes, andito na sila. Isipin niyo po ba? Yan po ang sumalubong sa akin. Nag-iintay po ako ng kasambahay hanggang kanina. Dahil alis sila ng Bicol, hapon. So darating sila ng Lunes ng umaga. Alam niyo po ba, ang tumambad sa akin, lumbay. Bakit? Hindi sila dumating. Yung perang ipinadala, kinuha ng kapatid, itinakbo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ama! Sabi ko, alam niyo po, nagnilay ngayon ako, naghimay ako. Ama, ibigay mo sa aking isip kung sino yung mga taong niloko ko. Bakit ito nangyari sa akin? Siyempre magpa-flashback ka. Wala. O ano yung nais mong ipahiwatig? Gusto mo bang magdamot ako? Maging madamot na lang ako? Dahil sabi ni kapatid na Pearl, sabi siguro, mabait naman kayo, isang tawag mo lang, sana humingi na lang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon walang katulong na dumating, itinakbo ang pera, nadamay pa si kapatid na Marie. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Eto na po, hindi ba binahagi niya ng Espiritu? Hindi po binahagi eh. Sapagkat ang mga lingkod ng Diyos, walang duming isip kasi. Amen? Walang duming isip ang mga lingkod ng Diyos. So pag may humingi, magbibigay ka, hindi mo na iisipin kung saan niya gagamitin. Nang hingi ng pamasahe, ibigay mo, malinis ang isip mo, niloko pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po yung buhay ng mga lingkod. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, sa kabila ng nakakamtan, may galak sa tuwina sapagkat may tumutupad ng galak sa aming kalooban. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang ating Panginoon. Galak po ang dulot niya bawat araw. Kaya yung galak na yan, kung gusto niyo pong makamtan, huwag niyo pong bilangin kung ano yung nakakamtan bilang material. Kundi sa puso niyo po, damhin niyo po, ilapat po natin sa Panginoon. At kagaya nga po, lumbay bilang tao, subalit galak pa rin. Bakit? Sapagkat makikita mo positively
na ganun pala kahirap ang buhay sa lugar nung pinadalhan ko ng pera. Na, isipin niyo pong ikukuha, tapos itinakas ng kapatid, pati cellphone ng kapatid. So wala akong mahintay. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama, dahil may Diyos na totoo, may nagbigay ng paraan, walang dahilan para malumbay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa ibinahagi ko po sa inyo ay makapagdulot ng malalim na kagalakan. Paano ba makipagtotoo sa Diyos? Paano ba makapaglapat sa Diyos? Isa lang, tanggapin niyo po ang banal na Espiritu Santo na sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, siya po yung gaganap sa ating katawan upang ang Diyos na nagbaba maging lapat na mainam. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang galak. Tanggapin niyo po ang totoong magpapagalak na hindi kayang kamti ng tao dahil tao lang magbibigay. Hindi po, ang Diyos ang magpapagalak sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, magagalak kayo sa bawat araw. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mami. Katotohanan po yung binahagi ng aming Mother of the House na kung paano nga po ang mga alagad ay kanyang-kanyang pagdadalisay. Subalit pag hindi po tayo nagpasubok, andun po yung galak sa ating katauhan. Ang susunod pong magbabahagi ay patuloy po tayong puspusin po muli ng kagalakan. Tawagin po natin ang ating Mami Beth. Chico. Salamat pong muli aming Panginoon sa araw na ito. Sa bilang tao, unang araw ng pagpasok ng linggo. Kaya ang bawat isa ay nagmimiti na maging maganda ang pasok ng linggo sa kanila. Maramdaman ang galak. Subalit kapag ikaw ay lubusang nadama, ang bawat araw ay pinupuspos mo ng kagalakan sa buhay ng bawat nilalang na nagsusumikap na makilala ka at madama ka ng lubusan. Nawa, Ama, ang mga anak mo na inakay mo sa lugar na ito, sa araw na ito, ay hindi mabigo sa kanilang mga nilalayon. Naway umuwi sila na puspos ng kagalakan ang kanilang buong pagkatao. Amen. Magandang umaga pong muli sa inyo. Nabanggit na po ni Mother yung gusto kong sabihin. Ano ba yung galak? Ang galak, mula po sa Diyos yan. Mula sa Diyos. Ang saya, mula sa tao. Ang galak, hindi agad nawawala. Ang saya, madaling mawala. Amen po ba? Magbibigay po ako sa inyo ng mga halimbawa upang lubos nating makita o makonceptualize yung pagkakaiba ng dalawang salitang ito. Halimbawa, walang-wala ka ng pera, lumbay ka, di ba? Lalo na pag alam mo na pag hindi ka nagbayad ngayon Lunes, mapuputulan ka na ng kuryente. Lungkot ka, lalo na't hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera para matugunan yung pangangailangan mo. Yung lungkot na ito, maaring mapalitan ng saya. Hindi mo inaasahan, ay birthday ko nga pala ngayon, tayaan ko nga yung birthday ko. Tapos maya-maya, ito na yung, hindi ko po kayo ini-encourage na tumaya sa huwete nga, pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Maya-maya, ito na yung kobrador. Sinabi sa inyo na tumama ka. Anong mararamdaman mo? Galak o saya? Saya. Saya yun. Kasi, pag naubos na yung tinamaan mo, wala na yung pera, naibayad mo na sa mga obligasyon na dapat mong bayaran, wala na yung pera, kaya ikaw malulumbay, malulungkot ka na naman. Yung naganap sa buhay mo, hindi yan permanente. Pagkaubos ng pera at kailangan mo na naman, lumbay ka na naman. Kaya saya lang yon. Amen? Another example, ang tao kasi laging problema pera Kaya pera po ulit ang gagawin kong halimbawa. Ako, ubos na yung allowance ko, hindi naman ako makahingi sa mga anak ko, nahihiya ako. Kahit po sila nasa iba't ibang lugar, hindi ko po kasi ugali yung manghingi sa anak Ewan ko po ba, ba't po ako nahihiya? Kahit po wala na po akong pera, hindi ako makatawag na anak, wala na akong pera, padalan mo ako. Hindi ko po ginagawa sa mga anak ko yan. Subalit, ang Panginoon, may way para magalak ako.
Alam niyo po ang ginagawa ng Panginoon? Hinahaplos po niya yung puso't kaisipan ng mga anak ko para mismo sila sa kusa nila, maisipan nila na magpadalang ko nga si mami ng pera. Hindi po ako nanghingi. Pero ang Diyos ang humaplos sa kanilang puso't kaisipan para padalan ako. Maya-maya, pag nag-open ako ng Facebook, may message sa akin, Ma'am, alam ko wala ka ng pera eh. Punta ka sa Western Union, ito yung claim number. Ano yung naramdaman ko? Galak o saya? Pareho. Nasayahan ako kasi wala na akong pera, may dumating. Nagalak ako kasi alam ko na Panginoon ang kumilos para bigyan ako ng pera ng mga anak ko. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid, alam ko po, hindi ko na po tatanungin sa inyo kung papipiliin kayo alin ang gusto ninyo. Sapagkat ine-expect ko na ang isasagot ninyo galak. Sapagkat ang galak is matagalan, ang saya is sandalian lamang. Alam niyo po, sa dati kong buhay, hindi po ako nakakadama ng galak. Saya, oo. Madalas ako makadama ng saya. Nung pong last year ko sa St. Mary's College of Baliwag, tandang-tanda ko po yun Yung last year ko, yung last birthday ko na sinelebrate sa eskwelahan, 3 celebrations po yung nangyari. Mayroong sa aking pa-birthday ang mga teachers, may pa-birthday yung mga non-teaching personnel, may pa-birthday ang administrasyon. Kaya ako po, noong mga sandali na yon ay puspos ako ng saya. Subalit, pag po pala ikaw ay nasa Panginoon na, hindi po pala mahalaga yung mga ganung bagay. Amen? Ipaghanda ka o hindi, basta ang Panginoon, nadadama mo sa puso mo, daig mo pa yung naghanda. Meron nga po akong batang kausap. Ayun po, yung naka-blue sa gilid. Sabi po niya kanina, alam mo, sabi niyang ganun, hindi po niya alam nakikinig ako Hindi pa ako naging masaya sa buhay ko, sabi niyang ganun. Kasi hindi ko pa naranasan na mag-birthday ako may spaghetti, may cake. Hindi ko pa naranasan sa buhay ko yun. Bigla po akong sumagot. Sabi ko, kailan ba birthday mo? October 17 po. Ay, magkalapit lang pala tayo ng birthday. Tapos sumagot po yung isang kapatid kong alagad. Alam mo, magpakabait ka lang. Yung lahat ng inaasa mo sa birthday mo, matatamu mo. Ano yung mararamdaman ng bata sa palagay ninyo? Saya o galak? Ha? Saya at galak. Dahil kikilusin ng Diyos sa kanya, hindi po ba? Anong malay ninyo, hipuin ang kalooban ng mga alagad neto merong merong magbigay ng balloons, may magbigay ng cake, may magbigay ng spaghetti. Sa makatuwid, for the first time sa buhay niya, mararamdaman niya ang tunay na kahulugan ng saya at galak. Kaya Mary Rose, magpakabait ka, magdasal ka palagi, maging malapit ka sa Diyos, yung inaasa mo, maaasahan mo. Abi, ako'y pinasaya. Pagkasabi ko noon, pinasaya ako. Sabi ba naman niya sa akin ewan ko lang kung totoo. Kasi gustong-gusto niyang magbahagi Kaya lang meron isang iniintay na tema. Meron siyang temang hinihintay. Ano yung temang hinihintay mo? Pagsubok daw. Hinihintay daw yung tema na yun. At pag daw yun ang tema, tatayo daw siya at magbabahagi. Kaya abangan po natin kung ano po yung ibabahagi niya. Alam niyo po, pinasaya niya ako. Tumayo akong ganyan, pumasok ako doon sa dormitory sa 3rd floor. Sabi niya sa akin, naku, sayan-saya ako. Masaya ako, sabi niya, Mami Beth, alam mo, ang ganda-ganda mo. Kahit bola, nasayahan ako. Tapos sabi niya, bakit? Sabi ko, matanda na ako, hindi na ako maganda. Sabi ko gano'n sa kanya, hindi po, maganda po kayo sa palagay mo ba, ilang taon na ako? 58 po. Sabi niya sa akin gano'n. At least line of 5, 58 po. Ay, hindi. Sabi kong gano'n. Lower. Sabi kong gano'n sa kanya. 56 po. Ay, tama. Sabi kong gano'n, tama. Sabi niya, eto, nabawi yung saya ko. Sabi niya, 56 lang po ba kayo? Ganon din po yung edad ni Apo. Bakit po mas mukhang bata si Apo sa inyo?
Sabi ko sa kanya, anak, talagang ganon. Kasi yung edad ko, kabaligtaran nung edad ni Apo. Sabi niya, sabi niyang ganon. So, ilang taon si Apo? 56 daw. O baliktarin mo, yun yung edad ko. Maganda pa rin po kayo. Kaya po yung galak ko, yung saya, ayun po, nagkaroon po ako ng kasayahan. Mga kapatid, mga kwentong inilahad, para lamang makita niyo yung pagkakaiba ng dalawa. Kaya mismo, kayo sa sarili ninyo, magkakaroon kayo ng evaluation. Ano ba yung nararamdaman ko? Saya o galak? Sabi ko nga po sa inyo, sa dati kong buhay, madalas kong maramdaman ito. One time, bored na bored ako. Sabi ko, ano ba naman to? 1 linggong puro trabaho, 1 linggong puro problema. Mabigat po kasi yung trabaho ko Sabi ko nga po sa inyo, nakakaraan kong pagbabahagi sa inyo, mahirap pong maging principal. 3,000 ang estudyante namin nung sa grade school. Grade school pa lang St. Mary's College. 3,000 ang estudyante namin. Grade school pa lang. Alam niyo po, yung pong 3,000 na yun, 3 doble. Bakit po? Problema mo yung nanay nun. Problema mo yung tatay nun. Pag umuwi sa bahay na hindi naubos ang pagkain, tatawagan ako. Hindi lang naubos yung pagkain ng anak, tatawagan ako para magalit lang sa akin. Bakit ganun? Nagpapasupervise lunch kayo, umuwi yung anak ko, hindi naman naubos yung pagkain. Ang dami-daming problema. Kaya sabi ko, pag weekend, gusto ko talaga, para bang yung, hindi ko maintindihan, para talagang gusto kong mag-release. Kaya nga po ako naloko sa toong ite. Kasi nga po, gusto ko makarelease ako Akala ko yun ang galak Hindi pala ganun. Alam niyo po, hanggang one time, napunta po ako sa isang comedy bar. Alam niyo po ba yung comedy bar? Marami dong mga bakla na talagang magpapatawa. Ako naman, nung mga sandali na yon, tawa ako ng tawa, na-enjoy ako sa pagpapatawa nila. Pero, paglabas, wala na. Yun na namang mga problema mo ang ukil-kil sa isip mo. Kaya hindi po pala iyon. Mga temporary lang yon. Alam niyo po, na makarating ako sa dambanang ito, inakay ako ng Panginoon para makarating dito. Sa pakikinig ko po ng mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, unti-unti po, naramdaman ko po yung kagalakan sa puso ko. At ito po yung talagang isang aral na natutunan ko sa Banal na Espiritu. Alam niyo po, pag po pala ikaw ay may mga pagsubok na pinagdadaanan, huwag niyo pong seryosohin. Sigurado pong pag ito'y napagtagumpayan ninyo, merong magandang mangyayari. Pero pag umatak yung problema, sineryoso nyo, hindi kayo makakain, hindi kayo makatulog, huwag po kayong mag-expect ng galak mula sa Panginoon. Subalit, kung may mga problema, patuloy kayong kakapit sa Panginoon, patuloy kayong magtitiwala at maniniwala sa Kanya, alam niyo po, kikilos po siya. Para po yung mga problema na to magkaroon ng kalutasan. May bukol ka ba? Manalig ka sa Kanya. Pagagalakin ka ng Panginoon. Wala kang kamalayan. Katakataka lamang yung bukol sa leeg, natutunaw na pala. At pag ito'y natunaw na at nagpa-check ulit at nalaman sa ultrasound o kahit na anong test yung pagdadaanan mo, na yung bukol mo ay wala na, anong mararamdaman mo? Ano? Galak. At sino ang nagbigay ng kagalakan? Ang Panginoon. Sino ang kumilos? Yung katakataka? Hindi yung katakataka. Ang kumilos ay ang Panginoon na sa pamamagitan ng katakataka, natunaw ang bukol, kaya yung puso mo napuspos ng kagalakan. Amen? Kaya po, ang angkinin niyo po, yung pong tinatapal ninyo sa leeg ninyo, at sinabi ng Apo, after 3 months, magpa-check up ka, at nakitang wala na, talaga po namang maglululundag kayo sa galak. Amen? Kaya po mga kapatid, ano man po yung mga pinagdadaanan natin, wag po nating isiping lumbay, lungkot. Manatili tayong humawak sa Panginoon. Ang lahat ng ating agam-agam sa buhay, lahat ng kalungkutan, lahat ng kalumbayan, kayang-kaya niyang palitan ng kagalakan. Hindi ba yun ang nangyari sa iyo, kapatid, ano? Nung dating buhay mo, akala mo hopeless na.
Nagtrabaho ka ng matagal sa abroad, pero karamdaman ang naging dulot. Akala mo nun katapusan na ng mundo mo, di ba? Pero kumilos ang Diyos, di ba? At ang kalumbayan ay pinalitan ng kagalakan. Gusto niyo bang magalak kayo? Siyempre naman, isa lamang po ang dapat nating gawin. Magtiwala, maniwala, at sumamba sa Diyos na buhay na maraming magagawang himala sa ating buhay. Kikilos siya at kikilos. Kung tapat ang ating pananambitan at paninikluhod sa Kanya, ang lahat ng ito ay papalitan niya ng kagalakan. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami. Nagalak po ba kayo sa binahagi ni Mami? Ano po yung saya? Saan po ang saya? Ang galak po. O ano po ang pipiliin natin? Galak po, di po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang susunod po nating mapaunlangan po muli natin ang isang awitin mula po kay kapatid na bunso. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Galak. Napakasarap maramdaman ng kagalakan. Amen po ba? Lalo't higit, pinagdaanan mo ay hilahil. Pagkatapos nito ay, naku, galak na galak ang puso mo pagkatapos mong mahulagpusan. Amen? Wala pong kamalayan ng bawat isa. Ano po, sa mga pinagdaraanan ng mga alagad. Ano po? Lahat po ata, dinadalisay, subalit patuloy na kumakapit sa Diyos sapagkat batid namin na may magagawa siya. Amen po ba? Batid nating lahat na pagkatapos nito ay galak ang ating mga kamtan. Amen po ba? O bisan, syempre pag dumarating yung lumbay, talaga nakakaiyak. Ano po? Subalit pag kumilos ang buhay na Diyos, lahat ng yan ay mawawas out lahat. Amen po ba? Kaya po namnamin po ninyo ang awitin na ito. Ang sino man sa akin mananakang din ako sa Kanya. At kung siya'y mamanganang masagana, siya sa amay nagbigay ng kagalakan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinago sa dilim at kapabaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay. Walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kay sana'y manahan, at piling ko sa inyo ay magmahal lang. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan.
dating at kapapaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Pinili ka't hinimok upang mahalin, nang mamukat bunga mo'y panatilihin. Humayo ka't mamunga ng masagana, kagalakan walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kapapaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Amen po ba ang sinasambit sa awitin? Ano po? Hindi po pwedeng puro galak lang po. Kailangan makibahagi naman po tayo kung paano naghirap ang ating Panginoon. Amen po ba? Hindi natin ganap mawawaan ang buhay kung walang pagtalisay. Amen po ba? Subalit ang pangako niya, pag nanahan ka sa Kanya, naku, mamumunga ka ng sago sa gumpol. Amen po ba? Yun po yung galak na tinuturan. Kaya po, patuloy tayong kumapit sa Kanya, patuloy tayong manahan, patuloy tayong umasa na balang araw ipagkakaloob din ang marapat nating makamtan. Amen po ba? Kaya po, maraming salamat sa ating Panginoon. Kung ninamnam niyo po o dinaman niyo po ang awitin man o nagbahagi ng ating mga kapatid, tatagos po sa ating kalooban, madadamo po natin ng kagalakan. Ating announcement po, bukas po ang banal na gawain po ay mag-uumpisa po ng 12:00 ng tanghali sapagkat may mission po ang Kapatirang Divine Mercy sa Mapandiki chapter po. Kaya po bukas po 12:00 ng tanghali po mag-uumpisa ang banal na gawain. Salamat po. Salamat po sa lahat ng mga nagbahagi ng mga kapatid ko. Nawa po ay nakapulot kayo ng inspirasyon na tayo uwi na may kagalakan. Ang lahat po ay magsitayo upang awitin natin ang tinuro ng ating Panginoon.